Okay po, naka-present na po yung screen. Yes po, ma'am. Okay. So, a simple supported beam 15 feet long. Okay, so 15 feet long is subjected to a concentrated load of 500 pounds at a point 3 feet from the right support. So the beam is made of C1045 annealed and its cross-sectional area is shown in the figure. So what FS or yung factor of safety is to be used if design basis is uh, based on ultimate and yield stress. So ito yung atin, so para siyang T-beam, ano, and then ito yung kanyang ano natin, schematic diagram. So, ito yung beam, simply supported. So, ang simply supported nga is both side ay merong support. Ano? So, ito ay pin and this is a roller. And sabi sa problem, 3 feet from right, ang right natin is ito, 3 feet from right, malolocate natin yung concentrated load with 5,000 pounds. So ito yung 15 feet long. So, since may 3 feet tayo, so sa left side, 12 feet siya. Okay po. So, ang given na natin is ito 5,000 pounds and L is 15 feet. So, ang find natin is factors of safety in terms of ultimate and then yung yield stress. So, ang material specification natin is given AISI C1045 annealed. So, pag tinignan natin yung table, so yung annealed, yung C1045 ay nasa C1045. Ayan, ito. So, C1045 annealed. So, ang ating pong ultimate stress is 90 and then our yield stress is 55. Nakita po ba sa table ninyo? Okay? Then, next is for the induced stress. So, we have the flexural stress is equals to MC. And since nga ito ay ah, itong economic cross-section, yung problem natin, ito, so, kaya ang gagamitin natin na I is total. So, here, since ito ay T, we can section it by 2 section. So, ito yung 1 and this is yung 2. So rectangular. And then, tapos, to solve for M dito, M max. So, di ba dito sa table natin, under siya itong condition na ito. Ayan. So, ito yung ating total length, then force, then AB. So, ang A natin is 12 and B is 3 and L nga natin is 15. So, ang pagkuha natin ng M max is FAB over L. So, yun po. So, kaya tayo nagkameron po nito. So, direct sub lang natin. So, 5,000 pound times 12 feet times 3 feet over 15 feet. So, cancel natin yung feet. So, we have 12,000 pound feet. So, next is may M na. Yung atin naman na C. So, mamaya natin yung C kasi ang ibig sabihin po ng ating letter C ay, nasa na? This is the distance from the neutral axis to the outmost fiber. So, hahanapin pa muna natin yung neutral axis nitong ating dalawang section.
Ano. So, para makuha natin ito, so meron tayo na ang y bar is summation ng y arbitrary a then over summation of a. So, ang atin dito na pwede natin expansion na a1 y1 plus a2 y2 over a1 plus a2. So, yung ating arbitrary dito na y, iyon yung location noong neutral axis ng bawat section. Ano? So, example, ito. Kunin natin muna itong 1. Ito yan yung 1 po. Ano? So, meron tayo dito na ang pagkuha ng, since rectangle naman ito, so, in terms ng y-axis, ano po? So, ang value niya dito, ano, h over 2, which is 0.5. Eh kaya lang, ibibilangin natin yung y na yon, yung arbitrary y na yon, is galing dito sa datum line. So kaya dito, 0, kaya po tayo dito meron ng 7.5 is dahil ng 0.5 inch plus yung 7 inch na ito. Okay? So kaya 7.5. Nakuha po. Then, yung 5 naman and 1 inch is area lang ng rectangle kasi ito, ang haba nito is 5. Ito naman nga ay 1. So, kaya 5 times 1. Area 1. So, next, y2. So, ang titingnan naman natin dito ay itong section 2. Ito. So, ang total height nitong section 2 is 7. And nakadikit na yung base niya dito sa datum line. So, kaya, ang atin lang dito, kalahatiin lang natin, half lang natin itong height ng 2, section 2, which is 7 divided by 2. So, 3.5. So, wala na tayong i-plus since nga, naka-base na yung atin, section doon sa datum line. Kaya po naman ito naging 3.5. Then, ang area niya, so 7, ang height, ang base is 1 inch. So, kaya 1 times 7. Then, over 5 times 1 plus 1 times 7. So, we have, ang sagot? Para ito yata ay 5.666667, or 5 and 1/6 inch. Nakuha po. Okay? So, next, x naman. Ayan. Ito pala, meron pa. Nung nakuha na natin yung y bar, so, yun yung farthest distance na from NA to outermost fiber. So, kaya, yun na rin yung ilalat natin na C. So, 5 and 1/6. Okay? So, next ay ang x naman is 0 kasi ito na yung x-axis mo. And then, parehas naman na section ay naka-intersect doon sa atin na x, na axis. Okay? So, 0 yung coordinates natin. So, kaya x is equal to 0. So, ibig sabihin ng NA, we can locate it sa 0 and 5/1/6 inch. So, ano nga sunod? IT na IT. So, ang IT, since may dalawa tayong section, so we have I1 plus I2. So, ang I1 is equals to dun sa I bar plus A1 D1 2. So, ang I kapag nga rectangle, so, di ba meron tayo ditong table, is BH cube over 12. So, kaya BH cube over 12 po ito. Ayan.
Then, ang area nga, rectangle, so BH. And then, ang D1. Ano po yung D? Ano? So, yun yung distance ng NA to NA. So, yung pinaka-NA natin dun sa NA ng bawat section. So, dito, ito yon ang D1. So, ito 'di ba yung pinaka-NA ng body natin? Ano? Buo. Tapos, ito naman yung NA1. So, yung distance nila dito, so, yun yung D1. Kung sa 2 naman, ito ang NA ng 2. Ano? So, kaya ito yung distance nila. Yung pinaka-NA. And dapat ito po ay always positive. Kasi baka ang mangyari ninyo dito sa 2, ang gawin ninyo ay ito ay y2 minus y bar. Magne-negative ang sagot ninyo dyan. Hindi po dapat. So, dapat po ay positive. So, ang nasa unahan lagi ay yung higher value. Ano, para siya ay maging positive or kaya tandaan niyo na lang, dapat siya i-absolute niyo na lang. So, para any arrangement, positive pa rin yung lalabas ninyong sagot. Okay po. So, yon. Ang y1 nga natin ay, ano nga y1 natin? Isa ng y1? 7.5. Ano? So, 7.5. Minus, ang y bar natin is nasa 5 and 1/6 inch. So, kaya po tayo dito nagkameron ng 2 and 1/3. So, yun yung difference ng 7.5 and 5 and 1/6. Nasusundan po. Okay, so our answer sa I1 is 27 point something inches to the fourth. And then for I2, so itong y bar is 5 and 1/6 nga. Then minus ang y2 is 3.5 inch. So kaya naman tayo dito nagkameron ng 1 and 2/3. So answer for I2 is 48 something. And then get the total, ano, or sum of I1 and I2. So we had 75.666. Then, substitute the solved values sa formula natin of induced stress or flexural stress na MC over IT. So, our answer is 9832 point something PSI or 9.83 something KSI. So, pero hindi pa tayo dito natatapos kasi yan ay induced stress. So, ang ating problem ay what is the factor of safety? And saan natin kukunin yung factor of safety? Di ba, for a good design, we have yung design stress is equals to induced stress, which is yung design stress equal lang din ito sa stress U over Fs and stress Y over Fs. So, kaya dalawa yung makukuha nating sagot kasi pwede natin gamitin ito. Ano? So, yung letter A natin, sabi doon, based on ultimate stress. So, itong ultimate stress over Fs ang gagamitin po natin. Kaya dito, nagka-stress U over Fs equals sa stress F or Fs equals sa stress U over stress F. So, ang nakuha natin kanina is 90 KSI. Then, nung over yung ating na-solve na stress F. So, kaya ang answer po natin is 9.153. Po, kung in terms of ultimate stress. But in terms of yield stress, so we have 5.593637. Okay? So, ang isa-substitute naman po natin dito is yung yield stress. So, yan po yung atin na final answer. Okay? Did you get it, class? Any question po for problem number 2? Okay? Wala po. Okay.
So, tayo. So, ganyan lang po yung pag-solve. Ang challenge na lang dito is yun nga. Kapag economic cross section, kailangan yung ilocate yung neutral axis. Yes. Ma'am, good afternoon po. Excuse me po, ma'am. Medyo nawala po yung mic po, ma'am. Ay, sorry. Yan. So, ang sabi ko lang dito, yun nga, ang magiging challenge nyo lang dito kapag economic cross-section ay kailangan ninyong ilocate yung neutral axis. So, hatiin ninyo sa least number ng regular shapes yung economic section. Or yung body. So, para kakaunti lang yung isa-sectioning ninyo. Hahanapan nyo ng NA. Pati kasi kada section may I yan, moment of inertia. Ano po? Okay na po tayo dito sa pier bending. Okay. So, next. Design of pressure vessels na po tayo. Yan. Okay. So, yan. Design of pressure vessels. So, saan po ba natin ginagamit ang mga pressure vessels? So, pressure vessels are used to store fluids under pressure. So, the fluid being stored may undergo a change of state inside the pressure vessel. So, katulad ng mga steam boiler. So, di ba ang boiler under pressure yan? Okay? So, or it may combine with other reagent as in mga chemical, plant, and then the pressure vessels are designed with great care. Kasi dito, possible na magka-rupture yung atin na pressure vessels means magkakameron tayo ng explosion which may cause yung loss of life and property. So, kaya dapat ay ayos yung pagkakadesign po natin ng mga pressure vessels. So, yung mga materials na ginagamit sa pressure vessels may be brittle, like yung cast iron, or yung kapag ductile naman, edi yung mga mild steel po. So, meron tayong classification na po ng pressure vessel. So, meron tayong thin-walled and yung thick-walled. So, unahin muna natin yung thin-walled. So, mako-consider natin thin-walled siya if ito, okay, ino-obey niya itong limiting criteria natin na ang thickness over the inside diameter is less than or equal to 0.1. So, yan po ay thin cylinder. So, the stress in the thin-walled pressure cylinder subjected to fluid pressure can be assumed to be uniform. The pressure acts in radial direction, and the nominal stress on a transverse section is half that of the longitudinal section. So, these two stresses are principal stresses. The one on the longitudinal section is the maximum principal stress and is the basis of the design. Ayan. So, yun nga, nabanggit kanina, yung transverse and longitudinal. So, kasi dito sa circumferential, hoop stress and transfer, hahatiin yung yung cylinder into transverse section. So, with ito yung L natin, yung length of the cylinder, and then pag hinatin natin yan, so ito nga yung ating mga forces, ayan, so yung FT, so tapos, meron din tayong F na papasok, then FT ulit ito. No? So, and then, ang pag-compute po natin ng atin na, parang alam ko itong pressure vessels na-discuss din siya doon sa mechanics of deformable bodies. Okay?
So, yung ating circumferential stress is equals to PDI over 2T. So 2T. So, then, ang pinagkaiba nga lang sa longitudinal, so yung denominator po natin dito is 40. Kasi half nga ng transverse yung longitudinal. Okay? So, ito yung naging cut niya. Yung force naman natin, so hatiin natin yung cylinder, ito longitudinal. So, yung ating itsura, magiging ganito. So, ito yung FT, tapos ito yung